Hello sa inyo mga kasari, good afternoon and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ako ay magpa-price update sa inyo mga kasari dahil meron akong mga dumating na delivery noong nakaraan na hindi ko na-share sa inyo. Medyo important pa naman to guys about sa delivery natin ng alak at ng soft drinks. So, hindi ko kasi na-haul na guys kasi naisip ko, madalas ko namang ma-haul sa inyo pero ang dami ko kasing nakatenggam vlog nung nakaraan kaya hindi na rin ako nag-vlog. Meron lang guys dumaan. So, mag-start tayo dito kasi ito lang yung nahanap ko na resibo. Bali, March 18, 2024 dumating yung ahente ko ng alak. So, nung Monday yon. Ang araw ngayon ay Thursday, 21 na. Ngayon ko lang ma-share sa inyo. Kumuha ko guys ng 5 case ng alak. So, pansin nyo medyo mabenta kasi noong nakaraan, 'di ba? Kumuha din ako. Medyo mabenta talaga kasi sunod-sunod yung occasion dito. Sunod-sunod yung araw na nag-iinom. May mga ilang bakanting araw tapos maya-maya may inuman na naman. So, kaya bumebenta yung Red Horse natin. So, dito, sa 5 case na to, kumuha ko ng 4 na case ng Red Horse Litro at isang case ng 500 ml na Red Horse. So, napansin ko, bakit ganito yung computation? Madalas kasi guys, pine-prepare ko na yung pambayad ko bago pa dumating si ahente. Sakto naman lagi kasi alam ko naman yung presyo. Bakit ka ako medyo mababa ng ilang piso yung aking pinagbayaran? Dapat kasi ang total ng pagbabayaran ko ay 2,863. Pero ang pinagbayaran ko lang guys ay 2,859. Mura ng 4 pesos. Bakit? Kasi nagmura po ang Red Horse. Mapamaliit at malaki, nagmura po siya. So, sa Red Horse Litro, kada isang case, before kasi 575 siya. Sobrang tagal na, hindi naman nagtataas. Pero nitong pag-deliver nung Monday, medyo hinihinaan ko lang guys yung boses ko dahil may tao sa labas. 574. So, nagmura siya ng piso. Diba guys, nakakatuwa. Bago magtaas, nagmura siya. Pero by first week ng April daw, mga ganyan, mga April magtataas daw ang mga Red Horse. Sabi ng ahente, na-move ng 1 month, 'di ba? Na-extend. Kasi nung nakaraan, ang sabi nila nung bandang February, March 1 daw magtataas first week ng March. Pero ngayon, nag-extend first week naman ng April. So baka sa susunod first week naman ng May. So hoping 'di ba, sana hindi magtaas ngayong year na 'to, pero malabo 'yun kasi taon-taon nagtataas ang alak at sigarilyo. Wait lang guys, may bibili lang. Ano yun? Black na ako isa. Marlboro. Black. Ayan guys, meron lang bumili ng isang stick ng Marlboro. Marlboro Black. So, dito na nga tayo. 574 pesos na lang po yung puhunan ng isang case ng Red Horse Litro. At yung maliit naman po mga kasari, before 565, ngayon 563. Nagmura siya ng 2 pesos. 'Di ba mga kasari, kahit 2 pesos or piso man 'yan, nakakatuwa pa rin kapag nagbababa, 'di ba? So, bago magtaas, nagbaba sila. Kaya ayun guys, bali yung bentahan ko po ng Red Horse Litro is 115 pesos kapag may bote si customer. At kung wala naman po is 120. Tapos, yung maliit naman po, binebenta ko po siya ng 60 pesos kada isang bote, yung 500 ml. Medyo mataas yung presyo ko sa maliit kasi medyo hindi fast moving yung maliit. Kapag wala namang bote si customer, 65. Pero madalas naman, kapag may nagiinom ng maliliit dito na sila nagiinom sa harapan, sinasauli na lang nila. So, hindi ko na dinedepositohan. Tinatanong ko sila kung saan iinumin. Tapos, tatanungin nila kung pwede dito sa harap. So, ayun, 60 pesos lang. So, mag-move naman tayo mga kasari. Kaso, hindi ko na yung resibo. Hindi ko na alam, baka naitapon ko na sa basurahan. Pero alam ko naman guys yung mga kinuha kong soft drinks. So, kumuha ko guys ng isang case ng 1.5, bali 6 na Coke,
na 1.5, tatlong Royal at tatlong Sprite. Pumatak po siya na ang puhunan po kada isang 1.5 ay 58. Hindi pa rin po nagtataas ang soft drinks. Thankful naman tayo at hindi pa nagtataas kasi sa dami na ng mga nagtataas na bilihin, 'di ba mga kasari, parang nakakapagod na. Hindi na bumaba ang presyo ng mga bilihin. So pumatak ng isang dosena or isang case ng 1.5 ng 696. Tapos kumuha din ako ng isang case ng Sprite Kasalo dahil tatlong case pa yata ng Coke Kasalo yung stock namin dito sa loob ng bahay. So 262 yung puhunan ng isang case ng Sprite Kasalo. Wala pa rin silang available na Royal Kasalo. So pa 3 weeks nang walang Royal Kasalo, 2 weeks naman walang Sprite Kasalo. So, yung Coke, hindi siya nawawalan. At buti na lang dahil pinakamabenta ang Coke Kasalo. So, ang bentahan po natin ng Kasalo is 28 pesos. Kapag walang bote si customer, ay 34 pesos. Meron lang guys dumaan na sasakyan na medyo maingay. Always yan guys, kapitbahay. So, okay lang naman kasi kalsada naman yan. Tayo na lang yung mag-a-adjust. Parang may tao dito sa labas. So, kumuha ako guys ng Royal. Kumukuha din sana ako ng Minute Maid kaso hindi daw available ang Minute Maid na Kasalo. Kumuha yata ako ng Royal mismo, tsaka dalawang Coke mismo. Yun lang guys yung aking kinuha at 190 pesos pa din po ang mga mismo po natin. Buti na lang hindi pa nagtataas. Dahil sa iba alam ko around 200 ang isang dosena ng mga mismo. Meron 195, 191, mga ganyan. So, medyo mura pa rin dito ng very, very light. Pero magtataas din yan kapag nag-price increase na ang mga soft drinks. So, ang bentahan naman po natin ng mga mismo ay 20 pesos. Sa iba, 25 pesos. Depende sa puhunan at napapamilihan po natin yan. Kaya wag po tayong magreklamo kung ang presyo po ng sari-sari store owner sa tindahan na yon ay medyo mataas. Depende po kasi yan sa nabibilhan. Kaya wag po tayong masyadong ensaherada sa mga tindera. 'Di ba po? Wag po tayo masyadong reklamador dahil hindi po lahat ng tindera ay overpricing. Meron po mga tindera na may care pa rin sa mga customer, 'di ba? May care pa rin sila na ayaw nila na, alam niyo yun, mabibili pa rin ng customer yung mabibili nila. Ayaw nila na may nagre-reklamo about sa pagpa-pricing nila. At isa ko dun guys, hindi ako overpricing na tindera. So, ayun lang naman mga kasari, yung mga dumating na deliveries. Meron pa akong dumating na delivery sa NSD Trading kaso hindi ko na din binlog dahil kulang naman yung item. Medyo na-disappoint ako dahil yung inaantay ko doon sa NSD Trading na delivery ay walang Cobra at walang Sting. Ang order ko pa naman doon na Cobra ay 4 na dosena at isang Sting. So, walang dumating dahil bigla daw naubos. Na-disappoint lang ako guys. Siguro kung mas napaaga yung delivery nila or inasikaso agad nila yung aking order, magkakaroon siguro ng Cobra. Kasi 3 days bago nila na-deliver, sobrang lapit lang naman. Kung kaya ko lang yun guys buhatin, na hindi ganito yung paa ko, 'di ba? May depekto na yung paa ko. Hindi ako pwedeng maglakad ng sobrang haba at magbuhat ng mabibigat kasi nga may fracture yung paa natin. So, yun lang naman guys. Yun yung mga dumating na delivery ngayong week na to na hindi ko na na-vlog pero in-update ko pa rin kayo guys. So, first week ng April, yun ang sabi ng ahente, magtataas daw po ang mga Red Horse, Grande, ganyan. Mga San Miguel na products. So, ayun po mga kasari, thank you so much for watching. I hope nag-enjoy pa rin kayo dito sa aking vlog. So, pakita ko na lang sa inyo yung stocks ko ng alak at mga soft drinks dito sa tindahan. Ayan guys, pakita ko na sa inyo yung medyo makalat lang ang tindahan. Ayan, syempre hindi natin yan ipagkakaila. Meron ako nilagang saging dito na bigay ni mother. Yung stocks natin guys ng alak bawas na dahil kahapon at nung isang araw meron ulit nag-inuman.
So, sunod-sunod yung gatherings dito. So, yan na lang yung stocks natin. At meron pa tayong natitirang isang case pa doon ng Red Horse sa loob ng bahay. So, bali, meron pa tayong isa. May mga laman yan lahat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. May 9 na case pa tayo na lahat yan may laman. And then yung napaubos natin, na ibenta natin simula nung Monday. Ito na yung mga bakanting bote natin agad. Ayan. 'Di ba? Naka 1, 2, 3, 4 na tayo na bakanting bote dyan. And then, meron pa tayo sa loob ng bahay. Pakita ko na nga sa inyo. Ito yung ayan, may mga kalat, diba? May mga nakapatong pa dyan. Baka makalabas yung aso ko. Tapos, meron pa dyan, ayun. Yung isang case ng maliit na Red Horse. So, yung maliit na Red Horse ko dito, guys, hanggang 3 case lang ako. Kasi, medyo matumal nga siya. Pero, yung mga litro, madami. So, eto naman, guys. Ayan o, ito na nga lang natira dun sa diniliver kahapon. 'Di ba guys? Yan agad. Yung hindi ako masyadong nag-i-stocks ng sobrang daming 1.5 dahil weekly naman guys yung ating delivery ng soft drinks. May times lang na nade-delay siya ng ilang araw pero hindi naman napalya. Bihira lang. So ayan yung kinuha ko kahapon. Ito, tsaka ito. 3 lang yan na dosena ng mismo. So yan yung stocks natin guys ng mismo. Wala pa ang mga cobra. Wala na tayong cobra. And medyo sad dahil sobrang mabenta ng cobra. Parati siyang hinahanap ng mga customer pero no choice dahil sa NSD trading lang ako. Mamaya nga guys, i-chat ko si Ate Franz. Yun guys yung isa sa may-ari ng NSD trading. Tatanong ko sa kanya kung may available na cobra para makapagpa-deliver na ako. Sayang kasi guys yung benta tsaka kita natin doon. Hindi naman nasisiro sa ng cobra. Parate araw-araw may naghahanap ng cobra. So, sayang din, 'di ba? Magkano din yung tubo natin sa cobra, nasa 4 na piso yata yun. So, yun lang naman mga kasari. Thank you so much for watching. I hope nag-enjoy kayo dito sa aking pagpa-price update ng alak at soft drinks dito sa tindahan. Bye guys!